So, magandang gabi. Ito na naman si Marcelo. Siyempre, pagbabalik ito, sunod-sunod na po tayo gagawa ng video dahil hindi na po talaga mapigilan na ang mga tao na hindi mag-comment o gumawa ng content patungkol dito sa flood control, patungkol dito sa skandal na ito na pag-amin ni Zaldico. Si Zaldico, ayan, si Zaldico. So, nagbisto lang big star po si Zaldico sa ngayon, kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi natin malalaman na kasabwat pala itong dalawang magpinsan na si Romualdez at si Marcos Jr. So ito, may papanood po tayo na video, medyo mahaba po ito. Okay lang naman kung matagal dahil syempre ito naman yung pakay natin is mag-play ng video at sa huli ng video is pagdadagdag tayo ng comments. Kaya kung kayo magko-comments kayo, please comment lang dun sa comment section at maraming salamat. Naging 30 na po. May bago po tayo subscriber, Naging 1,030 na po ang aking subscriber. So sana tumaas-taas pa yan. Ako hindi magsasawa pag ganyan po ang nakikita ko. Mayroong nagkakaroon ng development yung aking mga subscriber. Dahil yung aking analytics nagkakaroon ng development. So sana po hindi lang po 1,030 yung maging subscriber ko. Gusto ko po alam mo na magkaroon din naman ng kahit papaano. So magandang gabi sa aking mga taga-subaybay. Ito naman si Marcelo at magbibigay sa inyo ng kukunting impormasyon, kukunting kaaliwan kung kayo'y aware dito sa nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa ating buhay politika. Panoorin nyo po ito at tayo po'y magbigay ng comment sa bandang huli ng video, So ito po, teka lang. Wait, okay. Play. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang pagbubunyag ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na ayon pa sa kanya. Kaya raw umano hindi itinuloy ang Zoom ni Zaldico dahil hindi na nila makukontrol. At lumabas sa mga balita na di umano'y hinarang daw umano ito ni Tito Soto at Ping Lacson na hindi pagsalitain si Zaldico sa ikinasang Blue Ribbon Committee. Ay heto na, talagang dalawang magtandem. Kung may magpinsan na partner is in crimes, mayroon naman itong magtandem at matinding ebidensya na mga thunders. Lacson at Soto at ang Blue Ribbon Committee. Tandem of thunders. At ikinagimbal ng gobyernong nagbas sa Palasyo, Kamara, Senado at pati na rin di umano ang mga bayarang media. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa source na ang balita ngayon sa kanilang official Facebook page, kwentong walang halaga Ping Lacson sa pasabog ni Zaldico sa kabila ng eksplosibong testimonya at mga dokumentong ibinahagi ni dating Ako Bicol Representative Zaldico sa kanyang social media para patunayan umano ang utos ni Marcos Jr. sa 100 billion budget insertion na nindigan sa Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi pa rin ito may tituring na ebidensya. Giit ni Lacson, mananatiling narration o kwento lamang. Diba? Ito talaga pag si Ping Lacson, kahit alam mo na totoo talaga sasabihin mo sa kanya, hindi totoo. Walang mangyayari sa mga sinisiwalat ng mga testigo kung ganyan. Puro na lang hindi totoo. So ano mangyayari sa investigasyon mo? So halata po talaga ang gobyernong ito puro pagtatakip. Ngayon, nilabas na ni Zaldico ang katotohanan. Anong ginagawa? Hindi totoo na naman. Hindi totoo. Nakakasawa na po mga kaibigan, Mga kababayan, kayo pa yung magtitiwala pa kay Ping Lacson. Sus, wag na ho kayo magtiwala kay Ping Lacson dahil wala naman totoo sa kanya. Puro hindi totoo.
ang mga pahayag ni Ko hanggat hindi niya ito isasalaysay sa ilalim ng panunumpa. Pumunta siya rito, mag-take out siya at sabihin niya yung statement niya. Then yun ang may probative value. Tingnan mo yun nangyari kay Gutesa. Kahit sabihin ni Gutesa may authenticate na nga na may perma ng abogado. Kung tunay itong hindi makauwi para sa kanya hindi totoo na naman. Sa buhay, unquote. Wala. Kaya naman hindi na napigilan ni Saldico na bumuelta at tila tahasang sinagot si Ping Lacson at Soto. Pati na ang Blue Ribbon Committee nito sa Senado, nilatagan ng mga matinding resibo at ebidensya na siyang tila sumampal nga ng katotohanan at kahiyan sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Ayon pa sa kanya, basahin mo muna ang buong listahan ng insertion bago ka magsalita. Sumagot si Saldico sa tanong at pangingwestiyon ni Senator Ping Lacson hinggil sa 100 bilyong insertion na iniugnay kay Pangulong Marcos Jr. Si Lacson ay nagtanong kung lohikal ba ang aligasyon ni Ko. I'm not defending the president. Why would he insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, National Expenditure Programs, kaya niya talagang gawin iyon? Hindi ko dinedepensahan ng Pangulo. Bakit siya mag-i-insert ng 100 billion sa BICAM? Kung sa NEP pa lang, kaya na niyang gawin iyon. Sinundan pa ito ni Lacson ng 2 punto. So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya yung DBM na uy magbigay ka ng 100 billion sa DPWH. Assuming na totoo, nagpa-insert sa BICAM. Bakit niya i-veto? Matapos sa mga tanong na ito, mariing tugon ni Saldico. I respectfully urge Honorable Senator Pampilo Lacson to first review the full list of alleged insertion done under the directive of President Marcos and clearly reflected in the GAA 2025. Magalang kong hinihikayat si Senator Lacson na unahin munang suriin ang buong listahan ng insertion na ginawa sa utos ni Pangulong Marcos at malinaw na makikita sa GAA 2025. Hamon pa ni Ko kay Lacson na i-cross-check ang NEP 2025. You may cross-check the NEP 2025 to verify if the same line items appear there. To assist you, I have attached the list with the exact page references from the GAA 2025. Giniit ni Ko, hindi makabubuti kung may pahayag na nagbubunga ng maling impresyon nang hindi pa nakikita ang kabuuang dokumento. At binigyang diin niya, the public deserves a fair, complete and evidence-based investigation, not conclusion drawn without first seeing the whole picture. Unquote. Sabi ni ICI Asurin, sinabing walang silang nakita na ghost project sa Ilocos Norte. Can you please just hear me out? No, all work management platforms are the same. Monday.com is the one you'll actually love. Baka substandard meron, no? Kasi baka naman talagang walang ghost projects, no? Pero iba yung tono ni iba yung sinasabi ni Chavit. Pero let's assume totoong walang ghost projects. So, ayan po mga kaibigan, no? Ayan po yung pahayag ng magkabilang kampo ng Ping Lacson at Saldico. So wait lang mga kaibigan, no? Eto lang, teka lang. Wait lang. Hahanapin natin yung download kasi nagkakaroon kasi ng commercial. So, teka lang. To. Bato. Oy. Teka lang. So, ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa So, dito mundo na ng tayo. social media. Ang tiyo man ay balitang matapos ang pagbubugat si Senator Good news ba ito? Bad Yan. news? Ha? Nagladlad si Pink. No, sige, pasok. Pasok na, walang probative value kasi isa naman under oath eh. So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya, ano yung... Wala, na-raise yun. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Alam mo, eto yung state, mamaya hihimay-himayin po natin yung video ni Saldico. Alam niyo mga kaibigan, para kay ano bang kahalagaan ng under oath? Pero para sa atin mga mamamayang Pilipino, makinig lang tayo sa pangunahing testigo, makinig lang tayo sa tawag nito, sa
main character ng mga controversial na ito na insertion, maniniwala na tayo. Pero yung mga senador, kailangan under oath. Kahit naman na dati-dati pa, yung mga Senate hearing, Congress hearing, kahit mag-under oath ka, kahit mag-under oath ka, alam mong under oath ka, nagsasabi ka ng totoo, pag hindi nila nagustuhan yung sinasabi mo at alam nilang laban sa gobyerno, para sa kanila is hindi totoo. So ano nga ba? Paano nga ba? Anong gagawin? Kaya ang kasagutan na lang talaga dito sa usaping ito ang taong bayan. Talagang hinahamon kayo ng gobyernong ito, taong bayan. Sana po sa darating na bukas talagang ilabas nyo na. Dahil wala na. Hindi na natin alam kung maniniwala pa tayo dito sa mga investigasyon na ito. Wala naman nakukulong noon pa. Wala naman nakukulong. Siguro yung mga nakukulong yung mahihinang politiko. Yun po ang kayang ikulong ng mga kwan na ito. So, ito play natin. Napaka-importante niyan. Pero bago yon, pag-usapan muna natin yung mga abogado ni Bongbong Marcos, ha? Ito, hirap na hirap. Abogado number 1. Hoy. Di umano. No, si Pinky Lacson. Grabe, no? Alam nyo yung statement ni Saldico na yon, lumabas ang totoong yung mga nakatago na hindi naglaladlad. Mga kaibigan, mga kababayan, ito si Coach Oli, isa tong member ng Banateros, no? Kasama nila si Banat Bay, si Jay Guevara, at saka yung isa pa. Bali, 4 to sila o 5. Mga idol ko to mga political vlogger to Si Maharlika yan, mga idol natin yan. Kaya sana maging katulad nila ako. Dahil napakakagaling po nito mga to mag-explain, idol na idol talaga natin tong mga to. Pero lahat naman tayo may kanya-kanyang talent, kaya ilabas mo yung talent mo. So ito, patuloy natin. Ngayon, labas ang mga abogado ni Bongbong Marcos, labas ang mga tagapagtanggol ni Marcos, pati simbahan, pati yung kaaway ni Bongbong Marcos, pati mga NPA, nagsilabasan. Alam natin ngayon, di ba? At least ngayong malinaw. Kasi, before, dalawa yung names that cannot be mentioned. Si Tambi at si Bongbong. Na-mention na si Tambi. Si Bongbong wala pang nagtuturo, wala pang nagdidirect. Ngayon, na-mention. Di biglang lumabas, pati si Chanko, nag-abogado kay Bongbong Marcos. Di ba? Makikita natin ngayon kung sino talaga yung habol ay matukoy yung mastermind or ang habol ay mailayo ang usapin kay Bongbong Marcos. Di ba litaw na litaw? Even the Pink, at marami tayong pag-uusapan sa Pink. Ang hirap ng kalagayan ng Pink ngayon. Pasok! Siya rito, mag-take out siya at sabihin niya yung statement niya, then yun ang may probative value. Pero what do you mean? Papatayin nga siya. Ikaw naman para kang hindi pulis, para kang hindi nagtago. Nagtago ka rin. Tapos biglangang namatay si Daser. Hindi ko sinasabing ikaw may kasalanan noon, pero may ganung issue. Pagka may nalalaman, may namamatay. Tapos papupuntahin mo dyan. Hindi nyo naman maprotektahan. Sasabihin nyo, si Diskaya nga, hindi nyo bigyan ng ipasok sa witness protection program. Si Saldi pa. Ikaw naman, mag-isip-isip ka rin. That, sir, kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap pag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president. Why would teka muna, Pinky. Why? You are not defending the president. You are defending the president. Ayan, ano yung ginagawa mo? Di ba? Nag-aabogado ka doon sa presidente kasi simple lang yan Ikaw bilang Blue Ribbon chairman, dapat, sige, may lumalabas na ganyan. Hindi ikaw abogado nung kung sinong partido. Tanggapin mo lang kung may pumapasok na ganyan, di sasabihin mo, sige, imbitahan natin siya. Or baka meron siyang mapakitang ebidensya at titingnan natin.
Hindi yung pinagtatanggol mo si Bongbong. Siguro tanungin din natin si Bongbong. 'Di ba? Anong masasabi ni Bongbong? Ibig sabihin nakagitna ka. Kahit yung mga katulad mong Peng, ikaw Pengke, halatang halata. Alam nila kampo mo. Alam nyo, ito sample lang. Malalaman mo yung demonyo. Ito hindi connected kay Pinky. Ha? Yung demonyo, kakalabanin yan yung kaaway. Tama o tama-tama. Pero pag parehas kayo ng tono, halimbawa, maling katuruan, hindi kanyang kukontrahin, hindi kanyang papatayin. Tingnan nyo anong pinapatay. Di ba? Anong punto ko lang dyan? Bakit hindi ka binabanata ng Peng? Kasi pinagtatanggol mo si Bongbong. Halatang halata. Hindi yung proseso ang pinagtatanggol mo. Insert 100 billion sa BICAM. Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Tingnan mo yung isa script nila, di ba? Bakit niya binito? Sa NEP, kaya niyang gawin. Para hindi obvious. Tanga naman itong mga ito. Ang dali-dali nung script. Kasi pag masyadong halata, alam mo sabi, siya nga ang nagpapaimbestiga. Kaya nga. Kasi alam niyang sasabog yung baho. Alam niyo yung umutot? Yan ang maingay. Sinong umutot? Sinong umutot? Pero siya umutot. Inunahan niya lang. Kasi alam niya mangangamoy eh. Di ba pag umutot ka, unang dadaan yan sa'yo sa ilong mo. Di ba? Lalo kung mabaho. No choice ka. Kailangan mo sabihin, sino yung umutot? Pero siya yun. Ganun ang ginawa ni Bongbong, di ba? Kaya niya pinaimbestigahan kasi talagang grabe na ang bagyo at ang baha. So inunahan niya na para magmukhang malinis. Kita mo? Yan ang script ni Claire. Siya nga ang nagpapaimbestiga. Ito sinasabi niya, dapat dadaan sa NEP. Tapos alam nyo, sabi ko nga nung nakaraan is planado po talaga yung paglabas ni walang kaalam-alam si Saldico na pinagplanuhan na siya ng gobyerno, ha? Dahil napakalinis po, napakatalino po ng mga tactics nila na ginawa. Dahil alam nila balang araw hangga't hinahabol na si Saldico yung mga korap na opisyal ng bayan, hangga't hinahabol na ay hindi titigil po ang mamamayang Pilipino na habulin yung mga yan. So hangga't lumalaki na, baga pa lang, pinapalaki na, magiging apoy na. Alam na yun ni Bongbong Marcos na magiging apoy at magiging sunog yan. Kaya ang ginawa niya, siyempre, inunahan niya na ang si Saldico na, alam ko si Saldico is amin to. Titiklop to dahil, siyempre, inano niya, di ba? Umalis ka muna at magpakasarap ka dun sa ibang bansa. Ako bahala sa iyo at aalaga kita. Dahil wala na nga po lugar na mapuntahan si Saldico dahil kilala na siya ng buong mundo na isang korap na Siyempre na-pressure yung tao, di ba? Na-pressure. Kahit wala na siyang privacy, kundi ang magagawa niya na lang para malinis sa kanyang pangalan ay aminin po ang lahat na itong magpinsan na ito talaga ang mastermind ng mga kaguluhan dito sa Malacanang o dito sa Pilipinas. Nangyayaring sakuna na dapat naman talaga ma-stop yan, mapipigilan yan dahil nga sa ginagawa na ng falsipikado proyekto at walang proyekto, ghost project is hindi tumitigil ang mga mamayang Pilipino na usisain ang mga ginawa nila. Kaya ito, inunahan niya na si Saldico na baka umamin. Ayan na nga, umamin. So, ayan, nilabas sila. Sinungal-ngalan nila ng mga abogado. So, kaya itong ginagawa nila is pinamasama pa nila si Saldico na bakit ganito, ganon, mga ganon. Sige, ituloy natin. Binito niya pa. Para hindi halata. Gusto mo magnakaw halata? Eto na lang isipin yung mabuti. Ang tagal ko na tong sinasabing paulit-ulit. Tatandaan nyo ito. Saldico is a party list. Party list, ilan lang boto niyan? Party list. Hindi ko minamaliit ang party list. Pero he cannot be that powerful para imanupula ang pera na walang go signal sa ibabaw. Huwag nga kayong tangang mga politiko. Party list lang yun.
Hawak niya trilyon, bilyon. Siya nagdidesisyon. Tapos hindi alam ni Tambi, tapos hindi alam ni Bongbong. Ang lilinis nyo, Teng. Ang linis nyo, Teng. Kaya ang sinasabi ko, ako, dapat din managot ang mga kontraktor at DPWH. Okay, walang problema dyan. Pero hindi naman makahagalaw yun nung walang mastermind. Sindikato tong mga to. At yung sindikatong yan, may mastermind yan. Dapat, he is supposed to be that powerful para may command siya. Ano yung ganun na lang katanga si Bongbong Marcos? Bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM? Hindi siya part ng BICAM eh. Sa dapat sa NEP pa lang, sinabi niya na yung DB. Nasagot ko na yun, di ba? Para hindi halata. Okay. Ngayon, bigyan muna natin ng let's assume. Kasi sabi niya, so ibig sabihin na incredible yung Hindi, parang ang punto ni Lacson, hindi naman niya sinasabing, hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. Kaya lang, hindi naayon doon sa na-experience ni Lacson, yung ginawa ni Bongbong Marcos. Pagpalagay lang, nagsisinungaling si Saldico. Pagpalagay lang natin, nagsisinungaling. Di ba hindi ka dapat mag-take side? Being the Blue Ribbon Chairman. Dapat sasabihin mo lang, titingnan natin, iimbestigahan natin si Bongbong, iimbestigahan din natin si Saldi, tingnan natin, i-connect natin. At mananawagan kami kung sino pang may nakakaalam patungkol kay Saldi at kay Bongbong nang matimbang natin. Alam mo, ang ginagawa kasi, alam nyo mga kababayan, no, ang ginagawa kasi ni Ping Lacson, hinuhusgahan niya na yung tao. Eto na nga, nagsiwalat na nga ng katotohanan kanya agad pag nagkaroon siya ng press release, sinuhusgan niya na agad yung tao na hindi totoo. So, wala pa nga sinasabi na hindi pa nga nag-under oath dahil hindi pa nakakauwi. Hinuhusgahan niya na. Ha? Malinaw talaga ito na pagtatakip talaga ito sa gobyerno at saka sa gobyernong ngagba. So, ayan, Ping Lacson ha. Ito pa kayo talaga mga thunders, ang hina nyo umintindi. Magpasa kayo ng mga ebidensya. Tapos. Di ba mukhang patas ka? Yang ginagawa mo Pinky? Hindi. Mukha kang abogado ni Bongbong. Sinabihan niya ng DBCC, uy, magbigay ka ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Saldico para sana kahit paano? Ito, okay? Tingnan nyong mabuti. Nag-iiba ng tono si Pinky. Nag-iiba ang tono mga abogado niya. Dati, gusto niyang imbitahan ng Zoom. Ang mga sinasabi, wag bibig kasi pag inimbita mo ng Zoom yan, hindi mo naman na mapapasinungalingan. Mamaya magsinungaling yan, hindi mo naman makukontempt. Pero ngayon, iba na tono ni Pinky. Si Senator De La Rosa suggested. Kita mo, tinuro pa si Bato. Sa chat group namin. Sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin lang propaganda at kung sino siya ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Okay. Alam mo kasi problema nyo, nag-iiba na kayo. Ngayon, meron na siyang kondisyones. Ayaw na rin niya ng Zoom. Di ba? Kasi ang problema sa inyo, ang tagal pinauuwi. Hindi nyo kinansela yung passport ni Saldi. At yung pala, kaya hindi kinansela ni Bongbong yung passport na kahit meron siyang magagawa kasi pinag-stay siya doon. Tama. Para hindi magturo. Ayan. At gagawin siyang sangkalan. Siya ang gagawing
parang sacrificial lamb. Lahat Oo. ituturo sa kanya. Tama. Yun yung sinabi ni Saldi, di ba? Oh. Pinauuwi na nga yan. Tagal nang pinauwi, hindi ginawa ng... Ayan. Tama nga naman talaga. Kaya hindi pinapauwi itong si Zaldico dahil wala nga naman si Zaldico magagawa pag tawag nito, pag sinangkalan siya ng gobyernong Ngagba. O sinangkalan siya nitong magpinsan na si Zaldico po ang mga ganon. Si Zaldico po ang may pakana ng mga ganito. Ito naman pobreng Zaldico, mayaman na Zaldico, walang magagawa dahil nasa ibang bansa nga naman, wala siyang press release, wala siyang press conference, kaya hindi niya masasabi talaga yung saloobin niya na, kaya ito na pressure na siya, wala na siyang kahit nasa ibang bansa, malawak naman talaga si sakop ng social media, kaya pinadaan niya sa social media. Kaya yun, nagulantang ang administrasyon Marcos, nataranta ang palasyo. So, ayan lang mga nangyayari sa mga hindi marunong mamuno. Ang paraan ni Bongbong Marcos. Ngayon, gusto nilang pauwiin. Bakit? Kasi nasabi na eh. Anong sabi? Kakatahin siya rito. po ninyo Kita mo nagbabago sila? ganyan, sir? Yes, kung magre-request sila gano'n. May invitation nga kami sa kanya eh. But do you also make of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar, na hindi sila mismo Kaya nga, nakausap, staff lang. that's all under consideration paggawa namin ng committee report. Mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yun ang sinasabi ko sa kanya when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailan meron ka pinangawakan na mailinig mo yung pangalan at sa hawak mong dokumento. Kung wala, wag mo na lang sabihin. Okay. Pinky sabi niya, kung wala kang hawak na, parang sinasabi niya kung wala kang hawak na ebidensya, wag mo na lang banggitin yung pangalan. Diba? Ganyan din naman yung ginagawa ni Ombudsman. Kung wala kang hawak na warrant of arrest, wag mo nang banggitin. Sabihin na, hindi, iba naman yun. Parehas din yun. Ha? Pag ginagawa sa inyo, ayaw nyo. Pero ito masasabi ko sa iyo, Pinky, relax ka lang. Kasi bakit? Part 1 yun. Ilalabas niya ng ebidensya. Tatandaan mo. Kung totoo yung sinasabi ni Saldi, and I believe, hindi man sakto yung pagkakasabi ni Saldi, hindi makakagalaw si Saldi at possibly mastermind talaga yan si Bongbong. Maraming hawak yan na ebidensya. Relax ka lang. Part 1 lang daw yan. May timing dyan. Mamaya ilabas sa rally. Kung ako nga kay Tambi, ilalaglag siya ni Bongbong Marcos. Ito opinion ko. Pero tong opinion ko, hindi ko pinulot sa puwet. Okay? Kasi meron akong nakakausap. Naggrupo na nilalaglag si Tambi. Atin lang, huwag niyong ikakalat. Atin lang yan. At tong grupo na ito, grupo ng mahal na mahal si Bongbong. Okay? So, I therefore conclude, in my opinion, ilalaglag talaga to si Tambi. Ha? Kaya Tambi, magsalita ka na ngayon pa lang. Okay? Ituro mo yung mastermind. Mark my words. Maalala nyo ko pag nangyari ito. Ilalaglag ni Bongbong si Tambi. Opinion lang yan. Pag nagkatotoo, tsamba, naiutot ko. Alam nyo, hindi yan maglalaglagan niya magpinsan dahil sila ang nagplano dyan, no? Kalokohan yan. Wala ba tong palabra di honor itong magpinsan kung maglalaglagan, di ba? So, hayaan na natin silang maimbestigahan. Pero ang mahalaga dito talaga ang testimonya ni Zaldico. Tama ka. May mga ebidensya talaga yan na tinatago. Kaya, kung ano man ang ilabas, kung ano man ang pahayag ng palasyo ng gobyerno na ito is kayang protektahan niya ng mga ebidensya ni Zaldico na natatago sa kanya, no? Kayang protektahan yan dahil
alam mo, simpatya ng taong bayan ay kay Sandy ko na po. Wala na po sa gobyerno. Kaya humanda kayo gobyerno. Si Sara nag-aabang lang. Ha? Totoo kung sabi ni Sara at kakatotoo na rin ang propesiya na si Sara ang magte-take over sa pagka-presidente nitong si Bongbong Marcos. Kaya kung sobrang kapal na face nitong gobyerno na ito, kung hindi sila bababa, taong bayan ang magpapababa sa inyo. Antayin nyo lang, ha? At kahit pitpitin yung itlog ko, hindi ko sasabihin yung source ko. Pero pag napanood nyo to, sasabihin nun, lintik ka. Kaya kaibigan natin yan. Pero magtataka ako, kaibigan nito si Bong. Ano to Bakit pinapalaglag sa si Tambi? Alam to ng ibang vloggers. Sabi ko lang po, ipapasabi na ba siya? Aabot ba Let's sa see. pagpapa-aresto? Hindi. Invitation, in-invite na namin siya. So, sunod sa Pinas, sir. Yeah, pwede isupina susunod. When is the next? Magsisynchronize kami sa schedule ng budget. And then, kay Bernardo, gaano siya ka-credible? May mga binanggit siyang Well, bagay. it's up to the DOJ. Ito, para si Gutesa, nagsalita siya under oath. So yun, valid yung kanya, subject to evaluation, subject to validation, using other pieces of evidence. Diba? Hindi na niya, sir, yung mga... Alam mo yung sinabi ni Tambi? Pakinggan nyo ito mabuti. Pakingge. I-confirm lang niya yung sinabi ni Gutesa na bodyguard siya at naghahatid nga ng pera sila kay Tambi. Papasok yan Abangan sa part 2. I-confirm ang sinabi ni Gutesa. Uy! Banggit, like Senator Poe. Exciting. Ang dami nagme-message. Sabi nila, magiging busy ang mga vloggers. Kawawa yung mga Ako ay nakikiramay doon sa mga trolls na mawawalan ng trabaho. At ako'y nakikiramay doon sa mga vloggers na hirap ng ipagtanggol ang magnanakaw. Good luck sa... Ako rin nakikiramay sa mga, alam mo yung tumatawag sa atin ng DDjet. So, isa na ito siguro hirap na siya, hindi na siya makahinga itong si Jan. Kung makapagsalita ito sa mga ng Duterte, nakakapanggigil talaga. Pero alam mo naman tayong mga pro Duterte chill lang tayo. Sige, dakdak lang kayo ng dakdak. Kami dito chill lang. Pero pag sila lang binalatan, hindi na sila makahinga. Hindi na nila alam kung ano bang words na lalabas sa mga bibig nila para ipagtanggol ang kanilang Tambi at siyempre si Bongbong Marcos. Hirap na sila sa pagtanggol tong presidente nila, Di na nila alam kung saan niya ba butas ang gagawin nila para tawag nito, mapawalang sala at maging malinis sa publiko tong kanilang idolo na presidente. Sa inyo. Let's not go there yet. No? Tingnan natin. Kasi pag-aralan namin dokumento. So, sir, si Bernardo, yung important witness, hindi ho sinabi ko. Jan. Tayo, sir. Ayun na lang. Tawa na lang sagot ko. Thank you, sir. Sir, can we see na mahina yung pag-link niya kila Grace po, kila Mark Villar dahil puro staff? Basahin natin yung... Okay, next po tayo. Next topic. Ito, next, abogado. Grabe si Saldico, no? Si Saldico, pinakain ng tae. Yung pinklawan. Grabe kayo. Ang hirap ng posisyon ng pinklawan ngayon. Tingnan mo, si Sara, Alam niyo mga pinklawan kayo, patawarin niyo kami mga pro Duterte, mga tagasunod ni Marcos, patawarin niyo kami, dahil langit na po ang umuhusga, langit na po ang naglalabas ng mga ebidensya, mga taong dapat ay magsisilbing tagapagtanggol, mga taong magsisiwalat ng mga katotohanan, pumapanig pa rin sa amin ang tadhana. Dahil hindi nyo na talaga mapipigilan na si Sara. Kung ako sa inyo, fair na lang tayo, di ba? Yung
tayo magkaisa, mga DDS, di ba, yung mga, tayo magkaisa, harapin natin kung sino talaga ang tama. Huwag nyo na ipagtanggol. Ang hirap ka kasi ipagtanggol ng ano nyo kami naman kaya naman namin tumanggap ng dating taga kritiko ng Duterte. Kaya namin tanggapin kayo na maluwang sa aming puso, no? At sinabihan, kainin nyo tae ni Bongbong Marcos. Di ba tinain na nila si Bongbong? Oo, kinain pa. May inulit pa ni Saldi. Pinapakain niya ulit yung pinklawan ng tae ni Bongbong. Sabi, we urge former Representative Saldico. Why? Meron ka ng driver. May papakilala ako sa iyo, driver Pogi. Bakit naman driver? Hindi. Kasi yung mga VIP kailangan naka-driver yan. Oo. Tsaka siyempre kung magda-driver ka yung Pogi na. Sige. To return to the country and fully cooperate with the ongoing investigation into the anomalous flood control and other infrastructure projects. Totoo ba to, ha? Nakuha ko lang ito Totoo bang sinabi mo yan, De Lima? Mali ito. Babasahin ko. We urge former Representative Zaldico to return to the country and fully cooperate with the ongoing investigation into the anomalous flood control and other infrastructure like planting zaba. Kasi kung hindi, lusot ka. Pero kung sinabi mo yan, grabe, talagang kinain mo na yung tae ni Bongbong Marcos, ha? Kayong pinklawan, ha? But kung totoo to, at sinabi nga to ni De Lima, kung nasabi nga ito ni De Lima, ito ang istorya ng Pink ngayon. Grabe yung ano nila. May napanood ako, sabi nung isang vlogger. Si vlogger interview at saka si interview sarcastic. Yan, pangalanan na lang natin ganun, si vlogger interview at si interview sarcastic. Ngayon. Ang posisyon nila, hindi namin pinagtatanggol si Bongbong Marcos. Pero ang tanong dito, yung binanggit ni Saldico, sinong makikinabang? Si Sara daw. Kasi pag pinag-resign si Bongbong, papalit si Sara. Tingnan mo. Okay, let's assume hindi nga nila pinagtatanggol. Number 1, hindi nga nila pinagtatanggol si Bongbong Marcos. Number 2, inaamin nila na si Bongbong Marcos ay may kasalanan directly or indirectly. Maaring kung hindi man siya nakinabang, sobrang tanga niya na bakit niya hinayaan. So talaga namang involved daw si Bongbong Marcos. Pero, may pero makikinabang si Sara. Parang, ito ay ginagamit ng Duterte. At pinapalabas nila, kasalanan na naman ng Duterte, pamira. Pati yung pagnanakaw ni Bongbong Marcos, kasalanan ni Duterte. Pati yung ini-insert ni Bongbong, kasalanan ni Duterte. Ayan. Di ba? Noong una nag-reaction video ako sinabi ko na marami silang gagawin. Lahat isisisi nila kay Duterte. Baha, lindol, kurakutan, lahat isisisi nila. Pati pagkakasakit ni Bongbong, pagiging tawag nito, pagiging away-away ng mga Duterte at pag-away-away ng mga Pinklawan at saka pag-amin ni Zaldico, isisisi nila lahat yan. Ultimong pagkauhaw ni Bongbong, isisisi nila yan sa mga Duterte. Kaya asahan na natin yan, pero pwede naman natin hindi i-recognize yung mga sinasabi nila no? Di ko nga ba alam bakit nire-recognize ng mga tao yung mga ginagawa ng gobyerno no? Ewan, siguro sila nasa kapangyarihan. Ito lang talaga pag bumitaw talaga ang militar, militar, police, wala na talaga ang gobyerno magagawa kundi sumunod at bumaba. So tuloy natin.
Pambihira, kawawa naman yung matanda doon. Nananahimik na, giniginawa, lamig-lamig sa dahig. Tapos yung isa nagnanakaw, kasalanan na naman ni PRRD. Yan ang istorya ng Pink ngayon, hirap ng kalagayan nila. They are forced to eat Bongbong Marcos shit. Di mura yun, ha? Tae pong ibig sabihin nun. Puwersado silang kainin ang tae ni Bongbong Marcos. It's because they don't want Sara to be the president. Ang Yes, dito, that's true. maaring halimbawa lang, for discussion purposes, maaring nagsisinungaling si Saldico. Maaring, kasi sa kanila kine-question nila yung timing. Saka siya nagsalita kung kailan mag-rally ng 3 days. May kamay dito ang Duterte. Ganun ang ano nila. Pero hindi kami nag-aabogado kay Marcos. Ganun. Pero pag tiningnan ninyo, may kasabihan. Nakasulat sa libro. The book of all books. The book of books. Ano ang laman ng puso, yun ang nilalabas ng bibig. Tingnan mo ang Pink Lawan. They are not concerned matumbok ang mastermind. Dapat yan, kung may lumalabas na katotohanan or kahit kasinungalingan, pero meron ng lumalabas na nagtuturo na kung i-connect mo, very possible, kasi sino ba talaga ang may kapangyarihang humawak ng perang may command? Instead na titingnan nila doon, maging happy sila, totoo man or hindi, at least may lumalabas na umaandar na yung ebidensya, napupunta na sa mastermind, nakatingin pa rin sila sa pag-upo ni BP Sara. The abundance of the heart, the mouth speaks. Pink, hindi kayo concern sa taong bayan. Ang concern nyo lang, hindi makaupo ang Duterte. Yan na yun. Huwag nyo na kaming paikot-ikutin. Mas gugustuhin nyo pang makalusot ang magnanakaw kaysa makaupo si BP Sara. Kaya masaktan na po yung mga kaibigan nating Pink. But that is the truth. Nothing but the truth. Masakit? Pero yan kayo. Tingnan nyo boses nyo. Tingnan nyo tono nyo. Hindi na kayo tumitingin sa katotohanan. Ang tinitingnan nyo lang, hindi dapat makaupo si Sara. Mga buwisit kayo. Yan ang tono. Ngayon gusto nyong pauwiin. Gusto ko lang himayin itong video ni Bongbong Marcos. Gusto kong bigyan ng komentaryo. Pakinggan po natin. Former speaker included in the list, sir? I don't think so because the only evidence that has been made against him is Ano ba talaga Bongbong Marcos? Hala. Tinatanong dito. Meron kasi siyang pinakitang listahan. Madami daw yun ng mga mambabatas. Ayan. From Senate tsaka Congress Lower House. Tanong, andun ba sa listahan si Tammy? Kung ipapakita yan listahan ng mga mambabatas na sangkot dito no? Pagtulungan nila si Bongbong Marcos at Tambi na, kayo naman talaga yung pasimuno dalawa eh. Tingnan ko lang kung ano masabi nito dalawa ng magpinsan na ito. Hindi siya makasagot. In the Senate. So I don't know. We Ano? Talagang What? dito pa lang, alam mo si Bongbong Marcos pag natataranta, no? Lulusot at lulusot. May kakilala ako, hindi ko na sasabihin kung sino. Pero dating may command kay Bongbong Marcos. Yeah. Talagang hindi nila ito pinagsasalita. Kailangan may magsasalita in behalf of him. Alam nyo na, kilala nyo na siguro kung sino yun. Pag nagsalita talaga to, wala talaga. Mabubuking at mababuking ito. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't
file cases for optics. Naks. You don't file cases for optics. You file cases for narrative. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Ito, tinatakpan niya obviously yung pinsan niya. Okay? But until when? Kasi tatandaan po natin, pag alam nila yung barko lulubog na, kanya-kanyang ligtasan lang yan. Nagtutulungan lang yan kasi yung pumapasok na tubig sa barko, paunti-unti pa lang. Pero pag talagang alanganin na at kulang sa salbabida, kukuhanin yung salbabida mo Tambi. Kaya ikaw Tambi, unahan mo to. Trust us. Ilalaglag ka nito. Kung nilaglag nito, yung nagpakulong sa tatay niya, kung nilaglag nito, yung nagbalik sa kanya bilang presidente, sino ka? Pinsang ka lang. Kung yung pangarap niya, ipinagpalit niya, itrinaydor niya, ikaw pa Tambi, unahan mo na. Pag ikaw na unahan nitong ilaglag, tapos ka. Maniwala ka Tambi, hindi ka na makakabawi. Kahit anong sabihin mong palusot, di ka na makakabawi. So unahan mo na. Alam na ng taong bayan, this is public knowledge. Alam na naman ng taong bayan kung sino. Hindi naman kinokontrol lang nila yung media, but yung karamihan ng taong bayan, alam na kung sino mastermind. Kaya para mabawasan yung iyong magiging kapahamakan dito sa nangyaring ito, unahan mo na ito. Pero ito, gustong-gusto talagang nagkakampihan yung magpinsan eh. So, alam mo, wala talagang patutunguhan yung investigasyon. Okay. Kaya yung rally, 3 days yun eh. To give them time. Hindi magiging successful yung rally kung talagang kayo ay seryoso sa investigasyon. Pero kung nakikita nilang ganyang takipan, it's almost, in my opinion, this is almost sure Bongbong Marcos is one of the masterminds. So ayun po mga kaibigan, mga kababayan, no, nagiging malalim na po ang gabi. Yan po si Coach Oli, si Coach Oli ay isang miyembro po ng Balateros. So yan po, siya po ay komentaryo about dun sa nangyayari dito, no, kay Bongbong Marcos at saka yung tagapagtanggol ni Bongbong Marcos, doon sila Dilima, Tito Soto, Ping Lacson. So malinaw talaga na ilulusot nila talaga at wag lang mapagbintangan tong kanilang pinuno o kanilang mastermind na si Bongbong Marcos na siya may pakana dito sa napakalaking insertion. 100 billion pa naman, ikaw ba naman? So taong bayan na po ang huhusga kung hindi ka makulong. Taong bayan po ang huhusga kung hindi wala mang mangyari sa investigation sa pagsiwalat ni Zaldico. Taong bayan na po ang huhusga. Nalalapit na po ang propesiya na ikaw ay bababa. Matutulad, gaya nga lang sabi ni Pangulong Duterte noon, ni PRRD na, matutulad na at matutulad ka sa iyong ama. Hindi mo mapipigilan yan. Taong bayan ang pagpapababa sa iyo. Sa iyong ama, taong bayan ang pababa sa iyo rin. Taong bayan at mas marami pang taong bayan ang magpapababa sa iyo. Ha? Tandaan mo yan, ha? Pangulong Bongbong Gambong Mandarmong. So, eto ha, magandang gabi. Ito na naman si Marcelo, tagbigay sa inyo ng kahit papano ng kalinawan ng isipan patungkol dito sa issue ng bayan natin. So, ito naman si Marcelo, magandang gabi po at nagsasabi na babos! Mag-ingat po kayo palagi at maraming salamat sa mga nag-subscribe. Bye-bye!